Breaking news mga kababayan, nako po, eto na ang gigimbal sa inyo. Update po tayo sa nangyaring trahedya kay dating Yusek Cathy Cabral ng DPWH at merong kumakalat na mga video na nasapol ng video si Cathy Cabral na nakaupo sa bangin ng isang driver mga kababayan. At tila merong tumulak. Totoo kaya ito? Nako po, sino kaya ang prime suspect? Sino nga ang mga persons of interest? Yung driver ba Yung driver ba? O yung asawa? Mga kababayan, tila ayaw ipa-autopsy ng pamilya. Bakit? Tila may tinatago na maselang sekreto na ayaw mabulgar. Ano kaya ito, mga kababayan? Pero sinabi naman ni John Vic Rimulya na autopsy na daw at close case na. Halaka, mga kababayan ko. At kumpirmado daw na yung babae na nakita sa bangin ay si Cathy Cabral. At may matinding tama sa muka na sanhi ng pagkakabagsak mula sa itaas papuntang ibaba at nabali daw ang tadyang o aling bahagi ng katawan. Nako mga kababayan, ito pa siniwak ang mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso ni Cabral dahil pinakailaman daw nila ang mga mahalagang bagay gaya ng laptop, cellphone, ibinalik sa pamilya. Hindi daw tinuring na crime scene ang hotel na pinag-stayan ni Cathy Cabral. Kaya ang mga pulis, si Sante. Halaka, mga kababayan. Napakalupit na pangyayari ito. Ayon pa kay John Vic Rimulya, kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo din. Umupo kayo sa bangin at itutulak namin kayo para malaman nyo kung totoo nga. Halaka, may mga pabirong ganun pa si John Vic Rimulya. Kaya si Marcoleta bumanat na, mga kababayan. Bakit ang ombudsman ang nagsasalita? Di ba dapat investigador? Bakit ombudsman agad? Nako po, eto na. Congressman ex-defensor Mike, eto na ang pasabog. Magugulat kayo. Merong naninilikado. Sila Bunoan, sila Mark Teksay, sila Gutesa, at sino pa mga kasama, delikado. Naninilikado talaga mga kababayan dahil ang mastermind ay gumagalaw ng mga galamay. Kaya ito na pong pasabog. Magugulat po kayo. Si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Teksay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya. Kayo po ay nakasubaybay sa issue ng flood control at marami din po kayong experience sa budget making bilang po ang pondo ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Ano na po, Kong, ang inyo pong assessment lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon magmula sa Blue Ribbon Committee, sa Independent Commission on Infrastructure, sa ICI, talagang questionable sa akin yan from day one. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensyang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon po sa DPWH na puro infrastruktura,
ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Dalawa ang tao na critical diyan sa pag-uusap dahil nagsalita na naman si Undersecretary Bernardo. Yung una, si Secretary Manny Bonoan. Pinaalis nila. Pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-file, hindi na-cancel ang passport. Dapat nga, hindi yan pinayagang lumabas no? Dapat immediately inayos nila na wag pabayaang lumabas yan kung ano man. Kung mapapakancel ang visa, dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs, o di kaya yung pag-cancel ng passports sa pamamagitan ng hukom, no? O kung anumang korte. Itong dalawang to, pinabayaan nilang nawala Si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos ito nga si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero critical na critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan. I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, nasabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, kung anumang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admar MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo, at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa listatura, may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkaalam sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang matatapos dyan. Yan na lang ho ang magiging final script na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alamin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondong yan. Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Di ba binanggit na, sabi dati si Traigi Bolaybar at saka si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumiti ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-approve ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandiyan yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapaboran ng kontraktor. So ito mga to hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Teksay at saka ni John Paul Estrada. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera kung saan galing, anong proyekto, at sila din yung nagdi-deliver. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol lang kontrata sa loob ng gobyerno. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Saldico ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka ang masama pa, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan, yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos noon, yung maliliit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor. So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman, hindi mahinto At saka hindi lang naman ngayon yan Balang araw lalabas yan, ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan,
paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya na magsalita si Saldico, di ba? Ano ba sabi ni Saldico? Nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw nilang kunin yung kanilang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka rito. Para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain, illegally. O, si Cabral, nagsalita. O, yung kanina, narinig ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection. At maaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa script, okay lang, patahimikin to mga taong to para wala na lumabas doon sa usapan na kung ano man na lumabas sa ICI at sa Senate Joe Rubin Committee. Opo, nabanggit po ninyo si Gutierreza, Kong. Isa po iyon sa bombshell na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Yung dating Public Works Undersecretary, tingnan mo yung sinapit niya. Kayo po ba ay kinakabahan sa maaaring sapitin ni Sergeant Orly Gutierreza? Kinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga humahawak sa kanya, pakawalan nyo na yung tao, nagsalita na, pinarikant na nga nila. Diba? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, binidyo pa nila. Para na lang sa Pasko at para na lang bilang ama tong si Sergeant Orly Gutesa, pabalikin na nila sa pamilya, nakuha na naman nila yung gusto nila. Ang wino-worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, etong dalawa, si Mark Teksay, at saka itong si John Paul Estrada, delikado itong dalawang to. Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So siyempre, nakalista yun sa dalawa. Ito galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi. May ledger din siya, sinasabi niya, ito yung mga pondo at dito nang galing. Paano? Pagka nawala tong dalawang to, nawala si Saldi ko. So yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam si Saldi ko. Hindi lang DPWH yan. Nandiyan ang DSWD, nandiyan ang Department of Health. Sigurado ako. Pinakialaman din yan nila Congressman Saldico bilang siya nung chairman kasama si Speaker Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman doon sa DPWH, maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Undersecretary Cabral ang nakakita ng buo. At dalawa lang tao yan sa aking pananaw. Si Secretary Manny Bunoan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga, hindi na natin alam yung impormasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya, makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talagang makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, at a proper time, I think Congressman Libiste will come out. Dahil alam ko rin naman at may nakukuha ko mga balibalita na nakuha niya rin ata yung ilan doon sa mga impormasyon yun. And so very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Opo, kayo rin po ba ay may agam-agam Opo, ay naayos lang Check, natin. check. Ayan, ayan, okay, ayan. sige, go ahead. bago lang si partner Okay. Admar, Kong, kayo po ba may agam-agam sa maaari ring sapitin ni former Congressman Bonoan? Former Secretary Bunoan. Opo, Yes. ng Department of Public Works and Highways dahil sabi po ninyo, siya na lang ang na bukod tangi na nakakaalam sa buong picture ng flood control anomaly at insertions, Kong. Totoo yan. MJ, kasi siyempre, katulad ng binanggit ko, no, sino-sino ba yung mga critical dyan na hindi pa nila talaga tinanong, hindi nila inimbestigahan, kumbaga putol, o hindi kabuuan yung mga kinukuha ng impormasyon. Andyan si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Teksay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya.
Kasi makikita mo naman, di ba, MJ, nagsalita yung mga tao, bakit hindi pinapatawag si Mark at si Paul? Nung si Saldi, ilang buwan? 3 buwan ata siyang hindi pinatawag, 4 na buwan. Nung itinuro niya na si Pangulo, 7 araw. Nagkaroon ng kaso, na-cancel yung passport, tapos hinahabol na nila. So kitang-kita mo talaga na ito yung kabuuan ng script na ginagawa nila. Na meron talaga silang, kumbaga, pagtatapos doon sa nais nila na mabunyag na issue. Si Diskaya, nagbanggit ng mga congressmen. May narinig ka na ba tungkol doon? May nakasuhan pa doon? No? Si Gutesa, sinabi sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hanggang sa ngayon, walang kaso na naipataw sa kanya. Puro announcement, may kaso, ilalabas na namin ang kaso. Pero pag chinek mo, wala talagang kaso. Walang sinasabing, in fact, ang sinabi pa ng ICI kay Speaker Martin Romualdez, ay wala silang nakikitang pagkakamali sa kanyang role o sa kanyang pamumuno bilang Speaker ng House of Representatives. So yan mga kababayan, ang mga matinding mga pasabog ni Congressman Mike Defensor, dating congressman. So ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin na maraming tanong? Si Saldi ko, tama sinabi niya. Nako po, mukhang titigain siya pag umuwi. Nako po, parang nasa malaking sindikato ang Pilipinas. Grabe. Ay nakakatakot na po ang nangyayari sa ating bansa. Sana nga mategi na lahat ng kurakot at abusado sa kapangyarihan dito sa Pilipinas. Tinegi yan. Matalino ang tao ngayon. Nako po, mga kababayan ko. Flood control cartel. Pagsibunuan, umamin sa mga gawain nila, warrant agad yan at cancel passport agad yan. Nagwawala ang mga ahente ng demonyo, hayagan ng pag-eliminate ang mga taong nagsisiwalat ng katotohanan. Matindi ito mga kababayan ko. Baka may idea si Corotong Balileng. Daser Corbito case yan. Nako, ang dami ng akusasyon kay Tambaluslos pero tahimik talaga sila. Nako po. Tatlo na daw na DPWH engineers ang nategi. Malamang connected sa flood control project. Si Cabral baka peki ang pagkamatay dahil hindi ipinakita mukha and why his husband doesn't want an autopsy. Ito ay parang questionable dahil accepted lang nila ang senaryo ng pagkamatay. The family should allow the autopsy para sa ma-sure na walang foul play. But since ayon ng husband, baka umi-exit na si Cabral sa ibang bansa with new identity. Halaka, mga kababayan ko. Matindi ito, mga kababayan. Isa pong kahina-hinala. Isa pong malaking katanungan. Merong sikreto sa likod ng mga kwento. Kakaiba, malasindikato na kartel ang nangyari kay Cabral. Na bakit pupunta siya doon? Sa dami ng magagandang lugar sa Pilipinas, bakit sa Cannon Road pa nabangin? Napakalaking tanong kung gagawin niya sa kanyang sarili yun, mga kababayan. Gagawin pala siyang star witness. Baka na-pressure daw. Ayun, lumundag. Sabi naman ni John McRimulya, alam na namin yan. Talagang lumundag yan. Kung ayaw nyong maniwala, di itulak ko kayo. Try nyo din. Maitulak ko kayo. Sabi, tas tatawa-tawa siya. Para bang hindi man lang sila nagulat, mga kababayan. Tawa-tawa sila sa podcast nila na parang case closed na daw ito, mga kababayan ko. Matindi ang mga sindikato po na gumagawa ng kalokohan. Ang dami nilang ililigpit. Nako po. Talaga, di na sila nagkumpiyansa. Di na pinalabas ang bansa. Baka kasi magsaldi ko gagawin. Sila lang talaga lumalabag sa batas. Itong mga politiko na to, hari-arihan na. Parang bumalik yung unang panahon ng tatay niya. Halaka. Pabagsakin.
ang bangag na ito. Sabi ni Rogelio Makito. Sindikato ang umiiral ngayon, walang gobyerno at tatagal sila ng mahabang panahon pag naitumba nila si BP. Nakakatakot ito mga kababayan ko. Anong masasabi nyo po? Kung umabot kayo sa parte na ito, mga kababayan ko, lalong-lalo na po sa mga OFW, saang inaabot ang ating video, magkomento kayo, mag-react mga kababayan, ano ang nasa inyong kalooban? Naniniwala ba kayo sa kanilang kwento? O merong kakaibang kwento sa likod ng pagkakawala ni Cathy Cabral? Ito ba ay gawain ng isang kartel na sindikato na ayaw malaman ng katotohanan para hindi mabunyag kung sino ang mastermind? Bakit? Ang malaking tanong, question mark, bakit ayaw ipa-autopsy ng kanyang pamilya ang katawan ni Cathy Cabral? At bakit ayaw nilang ipakita sa publiko ang muka na tila, pinatakas na papuntang ibang bansa? Nakakaloko ito mga kababayan, isang nakakagimbal na pangyayari sa panahong ito na ang umiiral ay batas ng kartel at sindikato. Sabi nga ni Senador Marcoleta, bakit ombudsman ang nagsasalita? Ba't hindi nila hayaan na ang mga investigador at mga pulis ang magsalita? Ayun, ang nagsasalita ombudsman. Si John Vic Rimulya. Ayun. Nirelieve, sinibak yung mga pulis doon. Bakit sinibak? Yun ang malaking tanong. Kaya mga kababayan ko, i-comment nyo kung anong lugar kayo. Halimbawa, Africa, Dubai, Singapore, Quezon City, Pateros, Amerika, Czechoslovakia, Mexico, Great Britain, England, China, Taiwan, West Philippine Sea, kung merong internet dyan baka yung isang mangingisda nanonood sa atin. Sabihin nyo, taga-Europe ako, Central Europe, Czechoslovakia, Timbuktu, mga ganyan. Taga-Nigeria po ako, kabayan, nanonood ako sa iyo. I-shoutout nyo ako, di ba? O mag-shoutout tayo sa mga nagpapa-shoutout Ito random lang po ito mga kababayan ko. Kung inaabot kayo ng part na ito, maganda para ma-shoutout ko kayo. Ito po mga kababayan. Sabi ni Marilyn Valiente, 3421, watching from Hong Kong. Sana nga, malusaw na ang ICC. Di ba, connected tayo? Sabi ni Marilyn Valiente. Ito pa. Siyempre, random lang ito mga kababayan ha. Para malaman natin daming nagpapa-shoutout. Watching from South Korea, Josil Leonin. Sabi naman ni Rogelio de la Cruz, 8604. Watching from Gimba, Nueva Ecija. Diba? Daming nanonood sa atin. Ito pa, ano lang po ito. Ang daming nagpapa-shoutout mga kababayan ko. Okay? Diyan na po ang ating bahagi. Sana po i-like, i-share nyo po at i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Sana po malaman ang katotohanan kung sino, kung ano ang nasa likod ng kwentong ito. Malaman at mapanugot ang mastermind. Hindi na po usapin ng pamilya ni Cathy Cabral ito. National interest po ito mga kababayan ko. Ito ay karapatan natin, karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung ano ang tunay na nangyari. Dahil po, isa po siya sa sa person of yung iniimbestigahan sa flood control issue
siya po yung malaking bahagi na dala-dala ang masiselang sekreto na ebidensya nasa loob ng kanyang computer, nandun sa kanyang datos, ang mga proponents sa mga pangalan ng mga politiko na binanggit din ni Congressman Leviste na kung mabubuksan lamang ang kanyang computer, nandun lahat ang mga pangalan. Tapos na ang investigasyon. Malalaman natin kung sino ang mga mastermind dito. Okay po? Salamat na marami. Adios!